Magandang hapon, narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy ang pagpapatupad ng Bureau of Jail Management and Penology ng mga programa upang matulungan ang mga person deprived of liberty o PDLs na makapagbagong buhay. Isa na riyan ang College Behind Bars para sa mga PDLs na nais makapagtapos ng pag-aaral. Para sa detalye, magbabalita si John Paul Muyano. Bilangguman ng pagkakamali ng kahapon, hindi ito hadlang sa pagsusumikap at pag-abot ng susi tungo sa magandang kinabukasan. Alamin natin ang ilan sa mga kwento ng pagpupursigi sa likod ng selda. Inilunsad ng Bureau of Jail Management and Penology ang programang College Education Behind Bars o SEB, katuwang ang Benguet State University upang bigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo ang mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang College Education Behind Bars or we call it SEB ay isang programa, educational program ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito po, dito sa programang ito, ine-enroll po namin yung eligible and qualified na PDL namin for college. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ini-enroll ng BJMP ang mga eligible PDL sa Alternative Learning System o ALS ng Department of Education. Kapag nakatapos ng sekundarya, ay pwede na silang sumailalim sa SEB. Meron po tayong ALS program wherein ini-enroll po natin yung mga PDL natin na eligible for elementary, junior high school, and senior high school. So naisip namin, paano na pag natapos na yung PDL sa senior high school. That's why we implemented also SEB dito po sa BJMP CAR. Nakapanayam naman namin ang dalawa sa mga PDLs ng Baguio City Jail Female Dormitory na kasalukuyang naka-enroll sa ilalim ng SEB. Si Faith, 39 years old, na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Tourism at si Rab, 32 years old, na kumukuha naman ng kursong Public Administration. Ang setup po namin ng pag-aaral dito is may schedule po kami ng online class. Tapos meron din po kaming modular. Tapos may schedule kami monthly ng face-to-face sa mga teachers namin from BSU. Malaking tulong umano para sa mga katulad nilang PDLs ang mga ganitong programa upang mas mapabuti ang kanilang buhay habang sila ay nasa loob ng pasilidad at higit lalo sa kanilang paglaya. Malaking tulong po sa amin, especially sa akin, kasi nakakawala ng stress. At the same time, nakakawala ng pag-aalala na baka hindi ako updated sa labas or hindi ako, paglabas ko, yung parang hindi ako makakasabay. Binigyang diin naman ng BJMP na hindi hadlang ang pagkakakulong ng mga PDLs upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa pamilya po ng mga PDL natin, ito po ay isang programa para sa inyong kapamilya. Para gusto po naming ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at hindi maging hadlang ang kanilang pagkakakulong upang hindi po nila tapusin ang kanilang pag-aaral. Nagbigay naman ng mensahe sina Faith at Rab sa mga kapwa nila PDLs. Nasa'yo kung gusto mong magbago. Kasi lahat naman ng tulong is ino-offer dito. And yung future mo kasi is ikaw din naman ang pipili kung gusto mo ng magandang future. Kaya hindi dahilan ang pagkakakulong para masira yung future. Kahit anong hirap siguro na sitwasyon, kung gusto nilang para hindi makapag-isip na maburyong sila, i-focus nila sa sarili nila sa ibang bagay o wag silang magpapaka-negative na mag-isip ng ano. Ihanap nila yung sarili nila para maging positive. Hindi nagsasawa ang pamahalaan upang magabayan ang mga minsay naligaw para mahanap ang tamang landas tungo sa magandang pagbabago. Hindi ipinagkakait sa mga PDLs ang kanilang karapatan sa edukasyon. Ang pamahalaan may pakialam sa pamamagitan ng kanilang mga programa. Ilang buhay ang natutulungan. Sila ang nagpapatotoo na hindi selda ang magbibilanggo sa pag-asa at pangarap ng isang individual
na may pagpupursigi at nais magkaroon ng magandang buhay. Ako si John Paul Almonte Moyano para sa PIA News Cordillera. Isa sa mga atraksyon sa Baguio City ay ang Ride Park kung saan tampok ang horseback riding. Sa nagdaang pandemya, isa sa mga naapektuhan ng mga Pony Boys. Tumatanggap naman sila ng iba't ibang suporta at tulong mula sa pamahalaan. Kamustahin natin sila sa ulat ni Ralph Christian de los Santos. Kilala ang mga Pony Boys dito sa Baguio City sa pagiging matatag sa kanilang trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging matikas, marami sa kanila ay nangailangan din ng tulong at suporta. Isa si Manong Norman sa mga pioneers ng cowboy o mas kilala sa tawag na Pony Boys dito sa Baguio City. Bata pa lamang siya ay nasa dugo niya na ang pangangabayo. Ngunit ayon sa kanya, kakarampot lamang ang kinikita niya sa kanyang trabaho. Matumal din umano ang kita sa buwan ng Setyembre hanggang Oktubre, lalo na tagulan. Seasonal lang kasi ito hindi pwedeng pang-daily to. Hindi kayang cover yung daily needs ng family. Baka alam ng mga tao, maraming kita yung mga puno pero wala. Gayunman, para sa ilan, malaking tulong na ang kanilang kinikita sa pagiging isang cowboy. Tulad ni Tatay Johnson, napag-aral niya sa kolehiyo ang kanyang anak gamit lamang ang kinikita sa pagpo-pony boy, kung kaya ganoon na lamang ang papahalaga dito sa kanyang trabaho. Karamihan rin na kasamaan namin dito. Mga anak nila nakapag-aral. Ang dahil rin sa amin, kaming mga maguwag, di kami nakapag-aral. Pero yun ang tanang sa mga anak namin, mag-aral tayo. Mahirap din maging cowboy. Patuloy naman ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pony Boys. May tulong pinansyal sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program ng DSWD at tupad ng programa ng DOLE. Ayon sa mga Pony Boys, malaking benepisyo ito para sa kanila at nakakatulong ito sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Hiling naman ng mga ito, sana ay patuloy pang tangkilikin ang kanilang kabuhayan. Matatanda ang tumanggap din sila ng livelihood assistance mula sa DOLE upang maibsan ang epekto ng pandemya sa kanilang kabuhayan sa nagdaang mga taon. Marami mang pagsubok sa buhay, lahat ay malalampasan basta mayroong sipag at tiyaga. Tulad ng ating mga Pony Boys na patuloy nagsusumikap, makaraos ng sa araw-araw. Ralph Christian de los Santos para sa PIA News Cordillera. Sa kaugnay na balita, atin namang kilalanin ang binansagang pinakamatandang Pony Boys sa Baguio City. Narito ang ulat ni Emmanuel Villanueva. Ayon sa isang kasabihan, kalabaw lamang ang tumatanda. Ngunit para kay Manong Scott, matulin pa rin ang takbo ng karera ng kanyang buhay bilang isang Pony Boy. Si Eugenio Madon o mas kilala sa bansag ni Scott, ang tinaguriang pinakamatandang Pony Boy dito sa lungsod ng Baguio. Atin siyang kilalanin. Nag-umpisa kami yan, 1968. Walang nag-umpisa yan. Nakita ko dito, kami ang mga siyam na katao. Yan ang history niyan. Hanggang umabot kami ng 200 Pony Boy. Kabataan pa lamang ni Tatay Eugenio ay mahilig na ito sa pangangabayo. Ayon sa kanyang misis na si Carmen Madon, noon pa man ay pagiging Pony Boy ang bubuhay sa kanilang pamilya. Nag-Pony Boy muna siya. Tapos nung namatay na yung biyanan ko, kasi dati nga siyang gardera sa mansion house, siyang naipalit. Ano pa lang siya noon galing na siya ng kabayuan, tapos nag-Pony Boy siya, tapos nung walang kapalit ang tatay, siya ang pumalit. Nung malakal ako, ilang araw na ikutin ko maayos 1 hour, isang oras yun. Ngayon dito lang ako. Ako rin nag-desisyon na kung pwede bitawan ako dito. Sa ngayon ay makikita at mapupuntahan pa rin ang 85 anyos na si Tatay Eugenio kasama ang kanyang kabayo na si Holiday dito sa Ride Park. Bagamat hindi na maaaring magsakay ng turista si Tatay Eugenio dahil sa hirap itong habulin ng kanyang kabayo, bukas pa rin sila sa mga turistang nais kumuha ng litrato. Noong may lindol dito kasi noon, nawalan siya ng malay noon, kaya dinalay namin ng ospital. Para ba siya ninervyos, kasama na ng nervyos. Natumba siya, diyan buhat-buhat siya nung dala ng ospital. Dulot na lumalaking pamilya ng mga Pony Boy na sa ngayon ay mahigit kumulang 200
Hamon ngayon ang pagkakaroon ng sapat na kita ng isang pony boy. Laking pasasalamat naman ng pamilya ni Tatay Eugenio dahil tumaas ang social pension na natatanggap nito mula sa pamahalaan. Malaking tulong ito sa pagbili ng gamot ni Tatay para sa kanyang sakit na prostate cancer. May prostate siya eh. Meron siyang iniinom na gamot. Pero awa naman ng Diyos, nakakaraos naman. Kahit pa paano may itutulong din naman. At least ngayon, merong naidagdag na naging 1,000 na ngayon. Malaking tulong na rin naman kahit pa paano. Isa sa anak ni Tatay Eugenio ay ang ipinangalan dito ay ang kanyang bansag na Scott. Ayon kay Scott, malaking bagay ang naitulong ng pagiging pony boy ang kanyang ama upang masuportahan ang buo nilang pamilya. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama at isa na rin itong pony boy ngayon. Kung masasabi ko lang, kung wala yung tatay ko, siguro wala kami lahat dito. Medyo, kahit ganito yung mga pony boy dito, marami rin na nagsipag na nakatulong. Nag-pony boy dito, tapos nag-aral, meron din nagtapos mga pulis, may mga engineer. So, naraking tulong din magiging pony boy, basta magsipag ka lang. Isa si Tatay Eugenio sa mga patunay ng edad ay numero lamang para sa mga taong nagnanais pa rin makatulong para sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, sa mga taong naghahangad na magbigay ng inspirasyon para sa iba. Emmanuel Villanueva para sa PIA News, Cordillera. Yan lamang ilan sa mga balitang aming nakalap. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera at i-follow kami sa aming Twitter, Spotify at TikTok. Ako si Fatima Key Giliedo. Magandang hapon!